Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap ang dating tagapagsalita ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo sa katauhan po ni Attorney Barry Gutierrez. Attorney Gutierrez, good morning po. Live na po tayo sa DWIC, LU Channel 33, Johnny Banyas, Drew Nasino. Attorney. Good morning po, Attorney. Magandang umaga, Sir John, Sir Drew. Long time na no talk, ha? Oo, long time no here. Mukhang busy ka na sa mga podcast mo eh. Alam mo naman, kailangan akong maghanap buhay. Anyway, inabala ka namin dahil syempre hindi naman maaalis sa isipan ng taong bayan na ikaw ang dating tagapagsalita ng Vice Presidente na ngayon Alkalde Leni Robredo. Eh, hindi rin po nawawala, Attorney Barry, yung mga issue ng panliligaw, quote-unquote, sa kanya para tumakbo sa 2028. Ano pong nalalaman ng isang dating tagapagsalita sa mga isyong ito, Attorney Barry? Oo nga, hindi bali, okay lang, sanay na ako. Nasabi ko nga, mukhang hindi lang trabaho yung pagiging spokesperson ni VP Leni. Bukasyon na eh, hindi mo talaga maiwan eh. Malinaw naman ang kanyang paulit-ulit ng sinabi dyan na sa kasalukuyan, wala siyang balak na tumakbo sa 2028 para sa isang national position. Ang kanyang tutok ngayon ay ang pananatili sa Naga at ang kanyang plano ay manatiling mayor ng Naga dito sa mga darating na taon. So, yan ang kanyang huling pahayag dyan. Madami nang kumausap sa kanya. At hanggang sa kasalukuyan, hindi pa naman siya nagbibitaw ng ibang salita. Hindi ko sinasabi na hindi magbabago yan, pero sa kasalukuyan, yan ang kanyang posisyon diyan sa tanong na yan. Po. Attorney Barry, hindi naman natin mailalayo na syempre naging spokesman ka. May mga pagkakataon na alam mo na mga may biglaang ibang desisyon o pagbabago. Sa pagkakataon po bang ito, sa mga nakarang pag-uusap nyo, Attorney Barry, mukhang final and executory ba ang pahayag ni Mayor Leni na wala siyang plano sa sinasabi 2028? naman lagi ni VP at ni Mayor Leni dyan ay, di ba, lahat naman posible, di ba? So, hindi parang kung aalalahanin natin nung 2021, nung simula din naman ang kanyang posisyon ay hindi siya ganun ka-interesadong tumakbo, pero nung dumating ang Oktubre, nagbago ang kanyang isip. So, hindi ko alam, hindi ko masasabi. Sa kasalukuyan ngayon, ilang beses na siya tinanong ng mga kung sino-sinong mga supporter, kung sino-sinong mga kaalyado, at ang sagot niya lagi ay hindi ako tatakbo. Di ba? Kayo na yan. Pero, di ba, malayo pa naman ang 2028 eh. So, tingnan natin kung magbabago pa ang kanyang isip. Pero kung malayo pa ang 2028, meron ng maagang nagdeklara, 'di ba? Si Vice President Sara Duterte. May bearing ba? May epekto ba ito sa posible ring maging desisyon ni Mayor Leni? Well, kung si Mayor Leni ang pinag-uusapan, tingin ko yung kanyang magiging pagpasya dito, hindi yan maapektuhan na kung sino man ng ibang tatakbo. Diba? Sarili niyang proseso yan, ang kanyang susuriin dyan, yung pangangailangan ng Naga na kanyang pinaglilingkuran ngayon. Dahil huwag natin kalimutan, kaya naman siya bumalik sa Naga dahil sa kanyang pakiramdam, medyo nag-focus siya ng napakatagal, 6 na taon, nung siya ay VP sa national issues. So panahon naman ngayon para umuwi sa Naga at tutukan naman yung mga pangangailangan ng mga kanyang kababayan. So ako, yung proseso niya, hindi yan nakabatay sa mga magiging desisyon ng sino man. At itong naging deklarasyon na maaga ni VP Sara Duterte, hindi yan magiging batayan sa kung ano man ang kanyang magiging desisyon. Pero yung desisyon ni VP Sara, tingin ko, makaka-apekto dun sa ongoing na process na sinasagawa naman ngayon ng kabuuang oposisyon para mamili na ng ibang kandidato kung sakali mang hindi na nga talaga tatakbo si VP Leni. Right. Attorney Barry, with your indulgence, total tatlo lang naman tayo nagkakarinigan. Tayo lang naman. Talaga naman eh. Sa pagkakaalam namin, syempre, iba pa rin yung tawag dito. May mga nagbabanggit kasi na iba ang naging dating. I-deny man natin at hindi nung pagtungo at pagkikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Naga at nasundan ng pagpupulong ng mga leader LGU
sa palasyo ng Malacanang. Ano ba yun, Attorney Oh. Barry? Soft opening ba yun? Meron ba kayong napag-usapan o may nalalaman ka ba na hindi namin nalalamang dalawa? Total, tatlo lang naman tayo Bukod nag-uusap. dun sa medyas na pink. Aha, Attorney Barry. Ang linaw naman sa akin na yung pagdalaw ni Pangulong BBM sa Naga, pagdalaw yon sa Naga. Ibig sabihin, Attorney Barry, ha? ang issue tinututukan doon ay yung mga proyekto na sinusuportahan ng national government para sa lungsod ng Naga. At syempre, si BP Leni bilang alkalde, bilang leader, bilang tagapagtaguyod ng interes ng komunidad ng Naga, syempre naman ay makikipag-meeting kay Pangulong BBM. So ako, ang focus dun sa usapan na yon hindi pa national politics. Ang focus dun sa usapan na yon ay ano ang maitutulong ng national government sa mga residente at mga miyembro ng komunidad ng taga-Naga, 'di ba? Mga taga-Naga mismo. Yun namang pagdalaw niya sa sa Malacanang. Lahat naman ng mayor pinapunte. Di ba? So, siyempre, pupunta si BP Leni din. Ako, nagkataon lang yon, di ba? Ngayon, kung may mga taong na-excite sa mga ganyang klaseng mga bagay, ma-excite muna sila. Pero wala pang nasa likod nun. At, opo, Attorney Barry, ulitin ko. Wala pa, Tatlo lang wala po pa. tayo nag-uusap at Ay, nagkakaibigan. naman. Ha? May binabanggit po na kailangan ng isang third force or kung kinakailangan ng alyansa ay pwedeng gawin sa dating magkaaway or magkalaban para ikangay ibangga sa malakas na puwersa, aminin natin at hindi, ni VP Sara. Can you comment on that? Una, kailangan naman talaga natin tanggapin na malakas ang puwersa ni BP Sara. Sa lahat naman ng mga survey, siya naman talaga ang nangunguna. So ako, realidad yon na kailangan nating harapin. Pero as to yung sino ang tatapat, ako, ano naman yan batay naman talaga yan sa kung sino yung nagkakaroon ng pagkakapareho ng prinsipyo na dapat ipaglaban sa 2028. Naniniwala kasi ako na ang pag-aalyansa sa politika, hindi lang pwedeng pagbatayan yan sa convenience nakita nga natin itong naging karanasan itong so-called unity team Noong 2022, nagsama sila, sinasabi nila na pareho daw ang kanilang pinaglalaban, wala pang kalahati ng termino, grabe na yung naging away. So kami, klaro, kung ba sa panig ni BP Leni noong 2022, klaro na sinasabi niya na kung anumang alyansa ang bubuuin, kung anumang pagsasama ang kailangang mangyari, kailangang ibatay natin yan sa prinsipyong pareho nating pinanghahawakan. So ako, kung anumang developments ang mangyayari dito sa naiiwang 2 taon bago mag-eleksyon, tingin ko kung anumang pagsasanib puwersa ay kailangang ibatay doon sa pagkakapareho ng prinsipyo. At kaya nga nang binanggit ko kanina, nagsimula na ang proseso ng oposisyon para maghanap ng posibleng maging kandidato at standard bearer para sa 2028. At umaasa ako na yung prosesong yan na mangyayari ngayong taon ay makapagbubunga ng mas malinaw na direksyon kung ano ba talaga ang ating pupuntahan papunta dito sa eleksyon sa 2028. So, Attorney Barry, short of saying ba na bukas ka rin or bukas kayo All lines are sa open. kulay na orange ang pagsasanib ng dilaw at pula? Kasi orange po yun, di ba? Kung ako ang tatanungin, di ba, medyo masyado pang maaga para pag-usapan niyang alyansa. Magdesisyon muna kami. Sino ba ang kandidato? Kung meron ng kandidatong malinaw, di ba? Tsaka natin pag-usapan kung sino ang may kabukasan para kung sakaling magkaroon ng alyansa. Pero anumang alyansa, gaya ng binanggit ko, ang kailangan pagsimulan, hindi lang convenience, hindi lang dahil kailangan natin magsama para manalo tayo, kundi meron ba talaga tayong common na pinaglalaban at pinaniniwalaan para sa gobyernong gusto nating ibabuin. So, bukas din ba si Attorney Barry na maging VP? Naku! Medyo malayo-layo yata yan. Attorney, tayong tatlo lang naman na nag-uusap. Hamak na podcaster. Pero sino ba talaga ang oposisyon ngayon, Attorney Barry? Ang tanong, sino ba talaga oposisyon? May numero ba ang oposisyon ngayon?
Meron namang numero ang oposisyon. Kung titingnan mo naman noong Sino? 2025, sinong mga, di ba, nanalo naman ang mga kandidato ng oposisyon. Nanalo si Senator Bam Aquino, number 2. Nanalo si Senator Kiko Pangilinan, number 5. Sa Kamara, nanalo si dating Senador Laila de Lima. Nanalo ang Akbayan, 3 seats, number 1 sa party list. So, ako tingin ko wala naman duda na ang mga puwersang bahagi ng oposisyon, Liberal Party, Akbayan, Magdalo at iba pa ay merong puwersang naidala ng huling eleksyon at sa susunod na eleksyon na sigurado nariyan pa rin yung lakas na yan. Kailangan lang maging malinaw sino yung kandidatong pagkakaisahan. Kasama ka rin ba sa susunod sa 2028 na tatakbo ulit, Atty. Barry? Sabi naman ni VP Lenny, lahat posible, di ba? Open lahat. Pambihira. Open Talagang for tatlo lang tayo nag-uusap, ayaw mo pa rin bumigay, ha? Pero Attorney Barry, may impeachment pa eh. Anong basa mo Oo sa nga. impeachment, Atty. Barry? Feeling ko, well, ang sabi kasi ng Korte Suprema, sa Kamara pa lang, magkakaroon na ng pagkakataon para ipresenta yung ebidensya dahil nga kailangang magkaroon ng malinaw na batayan ang ating mga kongresista. So, ako, kakaiba ito may expect nating process sa House of Representatives Committee on Justice ngayon dahil parang hindi tulad ng mga dati na parang medyo mas mabilis yung proseso. Ito mukhang magkakaroon talaga ng paglalahad ng madaming mga ebidensyang balak gamitin para sa trial ng impeachment. So ganito pa lang kaaga, expect na natin na magkakaroon ng mga revelations dyan at magkakaroon na ng malinaw na kwento na para masuportahan nga itong impeachment na ito. Right? Sa inyong pagkakataon, Atty. Barry, baka may karagdagan ka pang mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead. Panawagan kayo sa mga na-excite. Ako, ang ano ko lang, di ba? Easy lang kayo, di ba? Nagsimula na ang proseso, nagsimula na ang pag-uusap. At sa totoo lang, bukod kay VP Lenny, madaming mga malakas na posibleng maging kandidato ngayon. Madaming mga leader na meron ng pinagdaanan. Kasama na dyan si Senator Bam, Senator Risa, Senator Kiko Pangilinan, Congressman Laila de Lima, napakaraming leader na pwedeng umangat at tumindig bilang standard bearer para sa 2028. So kapit lang tayo at tuloy na makilahok dito sa mga prosesong magaganap. Alright. That, Atty. Barry, asahan mo, muli ka namin bubulabugin sa mga susunod na pagkakataon. Baka sakali, 4 na tayong nagkakausap. Oo naman, di ba? Malakas naman kayo sa akin. Magsama tayo, Alam mo di ba? naman, isang tawag lang. Ha? Sige. Ingat po, Ingat, ingat. Attorney. Salamat. Thank you, thank you. Ingat kayo, maraming Good morning salamat. po. Good morning, good morning. Good luck po si Attorney Barry Gutierrez. Hindi napiga. Dating tagapagsalita ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo.